poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Nangusap sa akin ang isang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel. Hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait yan sa sikmura. Ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pukyutan. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautasan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin.
Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niya itong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Narinig natin muli ang isang bihirang tagpo sa Ebanghelyo na nagalit si Jesus Nazareno. Minsan lang ho siya magalit. Kaya pakinggan natin maigi bakit siya nagagalit. Natitiyak ko naman walang sino man sa atin ang gustong magalit
si Jesus Nazareno. Nagalit siya sa templo. Sabi, ipinagtabuyan niya dahil marami ang mga nagtitinda. At sinabi niyang, huwag niyong gawing itong pugad ng mga magnanakaw. Siguro iba sasabihin, kaya po ba yan? Maraming magnanakaw, maraming nagtitinda. Pero ano po bang ibig sabihin sa ebanghelyong ito na nagalit si Jesus dahil marami ang nagtitinda at ginawa itong pugad ng mga magnanakaw? Hindi po ito tungkol sa mga nagtitinda katulad ng mga nagtitinda dito sa labas. Hindi rin po tungkol ito sa mga magnanakaw, sa mga snatcher, sa mga mangungupit. Although tingnan nyo ngayon, maigib, hawakan nyo yung bag nyo. Baka malingat kayo, lalo na tutulog-tulog kayo ngayon, mawala yan. Pero may mas malalim na pakahulugan ang ebanghelyo ngayon. Bakit ho ba may mga nagtitinda sa templo? Ang tinitinda dito po, hindi kakanin, hindi kung ano-ano man, kung hindi yung mga inaalay sa templo. Alam niyo po, nung panahon ng ating Panginoon, ay may mga itinakda na dapat ialay. Naalala niyo po, nung nag-alay si San Jose at ang mahal na ina sa templo bilang pagpapasalamat nung ipanganak si Jesus Nazareno, ang kanilang inalay noon ay mga kalapati. Minsan, kung ikaw ay mas nakakaangat, ang kalapati po ay alay na mga mahihirap. Minsan naman po, ang alay ay tupa. Kung ikaw ay may kaya naman, ang alay ay baka. Sapagkat ito'y pinapatay at inaalay sa altar nung panahon na iyon. Ngunit, ang mga tao noon, mahirap naman kung katulad ni San Jose noon at ang mahal na ina, galing pa sila sa Galilea, sa Nazaret, na ilang araw ang pagalakbay, mahirap magdala ng kalapati o baka o tupa. Kasi dapat po pag inaalay doon, dapat ay walang bahay dungis, walang pilay, walang sugat. Pag kinaladkad mo yung tupa mula Nazaret papuntang Jerusalem, ilang araw na pagalakbay yon, pagdating sa Jerusalem, bugbog na yung tupa. Hindi na tatanggapin. Kung galing pa sa Syria, yung mga mag-aalay sa Jerusalem, mahihirapan sila. Kaya may mga alay sa templo. Kung kunyari, sabihin ko sa inyo, pero dito naman sa atin, hindi katulad sa ibang simbahan, kung sabihin ko sa inyo, kung magtutulos kayo ng kandila dito, dapat yung kandila nyo, yung tama. Tapos sabihin nyo sa akin, paano yun, Father? Pwede ba yung kandila doon sa labas? Sabihin ko, hindi pwede. Dapat yung kandilang yan, yung nandiyan sa opisina. Dapat yung kandilang gagamitin yung pantulos, itutulos dyan, galing sa akin. Sa akin lang kayo bibili ng kandila. Parang ganun yung ginagawa sa templo. May sindikato. Ang maaari lang gamitin yung pang-alay, yung galing din sa kanila. At ang mas masaklap, may patong.
Uso na ho noon, no? Yung nangungumisyon, nangungurakot, maging sa templo, maging sa bahay ng Diyos, may sindikato. Kaya yun ang ikinagagalit ni Jesus Nazareno sa unang banda, na inaapi ang mga mahihirap. Dinaraya ang mga tao na nais sumamba sa Diyos. Aanin mo ang pagsamba kung hindi ka naman marunong gumalang at magmahal sa iyong kapwa. Ang tunay na deboto, sumasamba kay Jesus Nazareno, ngunit marunong din makipagkapwa-tao. Ang tunay na deboto, nagmamahal sa Diyos, nagmamahal din sa tao. Ang ikalawang ikinagagalit din ni Jesus Nazareno ay akala din ng mga tao sapat na yung handog nila. Sapat na yung kalapati na namamibili nila, yung tupa, yung baka, yung alay. Akala nila pamalit yun sa dapat nilang ialay, ang kanilang puso. Mga kapatid, ang inaalay natin sa Diyos, yung mga dasal natin, yung mga pamisa natin, yung mga abuloy natin, yung mga ginagawa nating sakripisyo, ay hindi pamalit sa ating inaalay sa Diyos. Hindi pwedeng, Panginoon, magsisimba ako, pangako yan, tuwing Biyernes, walang mintis yan, mamamanata ako. Pero paglabas natin dyan, mandaraya ako. Mga api ako ng kapwa ko. Hindi ako magiging tapat sa asawa ko. Hindi ko pangangatawanan ang responsibilidad sa anak ko. Ipagbibili ko ang boto ko. Magkakalat ako at sisirain ko ang kalikasan. Kaya lalong bumabaha. Kaya lalong gumugulo. Sapagkat ang handog natin hindi pamalit. Kaya nga, ipinagtabo yan ni Jesus Nazareno yung mga tinda. Dahil itong mga tindang alay na ito, kung hindi naman ito magiging sagisag ng ating mga puso, baliwala din po lahat ito. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal din natin na ang ating alay hindi pamalit. Hindi pamalit sa buhay natin. Yung ating debosyon, hindi pamalit. Pamalit sa mga pinipili natin paglabas ng simbahang ito. Sapagkat ang tunay na pagsamba sa templo ay nagaganap din sa mundo. Yung pagsamba natin sa simbahang ito, nagpapatuloy. Hindi pagkatapos nating mag-antanda, mamaya, tapos na ang dasal. Sapagkat sa totoo lang, tuloy ang dasal natin paglabas ng simbahang ito. Hindi natatapos ang papuri sa Poong Nazareno pag mamaya papalakpak tayo habang kinakanta ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sapagkat saan man tayo mamaya pumunta, nagpapatuloy ang ating pag-aalay sa Kanya. Napakaganda po ng ginagawa ninyo, lalo na po kayo, ang aga-aga pa lang, nandito na sa simbahan, namamanata na, nagdedebosyon na, nag-aalay na kay Jesus Nazareno. Sinisimulan niyo ang araw na ito. Huwag niyong tapusin. Sayang, huwag nating sayangin. Sinimulan natin ng maganda ngayon sa pag-aalay sa Kanya. Hanggang mamayang paglubog ng araw, patuloy tayong nag-aalay sa Kanya ng isang dalisay
na papuri. Kaya nga't sa unang pagbasa, narinig natin nung tinawag si San Juan, na binigyan siya at inabot ng kakainin na maliit na kasulatan. Matamis, parang pulot-pukyutan, ngunit nang malunok niya'y pumait sa kanyang sikmura. Sapagkat ang salita ng Diyos, minsan matamis, pero minsan din mapait kapag tayo'y tinatama, kapag tayo'y pinapaalalahanan sa ating mga kasalanan. Ngunit sa bandang huli, gaya nga ng sinabi sa Salmo Responsorio, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin, sapagkat ang sumusunod ang tunay na nag-aalay. Kaya nga't patikim lang po ito ng ating magiging tema sa darating na kapistahan. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Yun daw ang problema sa templo. Kaya nagalit si Jesus sa Nazareno. Pinagtutuusan ng pansin yung paghahandog. Yung mga pare, yung mga religyoso, naghahandog nga pero nandaraya naman. Masama pa rin ang ugali, nangaapi. Yung mga tao naman, naghahandog nga pero pamalit naman sa kanilang pagsunod. Magkasabay daw dapat yun. Naghahandog, ngunit sumusunod din sa Kanya. Tayo po ba, masasabi natin sa Kanya ngayon, naghahandog tayo, pero higit sa lahat, sumusunod tayo sa Kanya. Kaya magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po na naman kaming lahat, nasa templo ninyo, nasa tahanan ninyo, nag-aalay sa inyo. Patawad po kung minsan ang pag-aalay naming ginagawa dito sa simbahan ay kaiba sa pag-aalay na ginagawa namin sa aming buhay. Patawad po kung ang aming pag-aalay ay hindi karugtong ng aming buhay. Kaya nga't kung papaano ninyo nilinis ang templo, linisin nyo rin po ang aming mga puso. Nagsisisi po kami, nagbabagong buhay at nagbabalik loob sa inyo, sapagkat ito ang pinakamainam na unang hakbang sa tunay na pag-aalay. Nawa, tanggapin po ninyo ang aming abang-alay, ang aming totoong buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan at ang ating tugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika naway akayi ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo.
Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin sa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalute po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Cecilia, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Nag-alay din ng Diyos Ama. Inalay niya ang kanyang anak, si Jesus, para sa atin. Kaya tayo magpasalamat at sama-samang umawit ng Ama namin.
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiri. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang nag-alay ng wagas, nag-alay ng may pag-ibig at buong buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay
sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, pagbabayan niyo po nawat gabayan ako. Ligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Bukas po, November 23, 2024, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na 5 ng hapon at susundan ito ng prosesyon ng Santisimo Sakramento patungong pambansang dambana ni San Judas Tadeo sa Malacanang.
November 24, 2024, Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Jesucristo sa sanlibutan ay ganap na 3 ng hapon at susundan ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, maaari kayong magtungo sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakalaga ng 80 pesos. Ang oras ng Finance Office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, bukas po ang ating Finance Office sa mga gustong bumili. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang ating mga mahal na yumao, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at ang mga ipinagkatiwala ninyong ipagdasal dito sa atin sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At kung inyo pong mamarapatin, ako'y humihiling sa inyo po ng patuloy na dasal. Kahapon po, November 21, ay aking inalala, 2 taon na po mula nung ako'y itinalaga bilang kura paroko dito sa Quiapo. Mambilis po ng panahon. 2 taon na po ako dito sa Quiapo at nagpapasalamat ako sa mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang awa at habag at sa inyong marubdob na pananampalataya. Di nyo lang sukat akalain kung papaano po kayo mga kadeboto ang siyang nagtuturo sa akin bilang pari kung papaano
tunay na maging deboto, tunay na magtiwala kay Jesus Nazareno. Kaya kung mamarapatin niyo po, pagdasal niyo po ako na ang buhay ko ay maging wagas na alay. Ang buhay ko ay tunay na maging pagsunod kay Jesus Nazareno. At maraming salamat po sa 2 taon na ating paglalakbay dito sa Quiapo. At patuloy tayong maglakbay kasama si Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, wagas ang pag-aalay, sapagkat hindi lang ito ginagawa sa simbahan, kung hindi saan man siya naroroon sa kanyang buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhan ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.